Senator Bato de la Rosa lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na nagbigay ako ng sentimiento na inis tayo, thankful pa rin tayo na kahit paano ginawa niya yung trabaho niya. Sabi ko nga, bigyan natin siya ng chance to shine sa May 7. Okay? Bigyan natin siya ng chance na talagang magawa niya yung kanyang trabaho bilang isang investigador. Di ba? So ngayon mga kababayan, ano ba yung objective natin dito? Bakit ito may PIDEA hearing? Ano ang gusto natin? Narinig na natin na nag-testify itong si Jonathan Morales na yung pre-op and authority to operate ay hindi AI. So ang sabi ni Senator Bato, ang kaniyang layunin dito in aid of legislation para nga naman makapag-craft daw sila ng mga batas para sa ikabubuti ng ating bayan. So, pag nag-craft sila ng mga batas na yan, after this hearing, ano dapat ang ine-expect ng taong bayan? Number 1, kasi we're talking about pulburon o pinagbabawal na white powdery substance na sininghot ni Marcos Jr. noong March 11 na yon. So, kapag ito ay maayos, okay, na hearing, ano ang ine-expect ng taong bayan? Hindi naman kami nag-expect na ikulong nyo yung mga tao doon. Actually, in respect kay Senator Bato, gusto lang kitang itama na hindi ako nag-expect na i-persecute mo yung mga tao doon. Ang gusto lang namin, yung way of questioning is unbiased, maayos, naku-cross-exam sila. Kasi nga, ang gusto namin sa susunod na halalan, kapag kayo ay nag-amend o nag-craft ng panibagong batas, ay lahat ng mga public officials na tatakbo ay mag-undergo sa drug test, na clean and honest drug test at open sa mamamayang Pilipino o sa kanilang mga botante, sa kanilang mga lugar na sila ay hindi na katira o kargado ng white powdery substance o I called it pulburon. Ito yung objective na sinasabi namin Senator Bato. It's not to kulong-kulong, di ba? Para ikulong si Lasso doon dahil obviously naman nagsisinungaling. Actually, dapat ma-contempt na yun di ba? So, ito yung mga objectives ng taong bayan na kaya kayo nandiyan sa Senado para pagdating ng panahon at narinig ninyo na itong na ipatawag ninyo si Marcos Jr. dyan sa hearing na yan, at siya ang dapat talagang nandyan na present. Okay? Actually, hindi ako. Dahil ang boses ko, mga kababayan, wala naman akong knowledge. Doon sa gabi o yung araw na yun, noong March 11, na kung saan tinipa ni Agent Morales, yung sworn statement, okay? Yung statement ng confidential informant, wala ako doon. Okay? Ang participation ko lang is what? Inilabas ko yung dokumento dahil nga sa galit ng taong bayan na hindi nyo sinasagot, lahat ng mga taong ni Kuting, hindi sinasagot ang mga hinaing ng taong bayan. Kaya itong mga taong mga puting asa sinasabi natin, nagkaroon sila ng pag-asa na may isang maharlika na itinaya ang kanyang alindog, ang kanyang buhay para marinig ng taong bayan. So itong mga hearing in aid of legislation, chuchu na yan, di ba? Alam naman natin na didinggin yung mga testigo doon, yung mga resource person na ito. But the best resource person here, Senator Bato, okay? We are pressuring you and I think it's our right na i-pressure kayo. The best ever person na masumon dito ay walang iba kundi si Bongbong, si Ferdinand, yung presidenteng bangag, si President Bongbong Marcos, aka Kuting Bangag Jr., para kayo mag-gather ng mga impormasyon, marinig ng taong bayan, di ba? Marinig kung ano yung sasabihin niya. Kasi sabi niya, para siya sa taong bayan, para sa what? Para sa kabutihan ninyo. To what? To craft or to amend the laws para mapabuti ang sitwasyon ng taong bayan. So ang subject matter, it's not maharlika. Hindi, sabi ko nga, hindi naman ako ang nakalagay doon sa listahan. Hindi ako nakalagay sa listahan na ako ang nagpulburon. So pananagutan ng komite ni Senator Bato
at ng gobyernong bangag na ipaliwanag sa taong bayan na nung gabi ba talaga, na si Kuting ba talaga ay hanggang ngayon namumuno under the influence of what? Of pulburon. Diba? Kasi yung Senado na yan ay open sa publiko, kaya nga kinreate yan, kaya nga may legislative body tayo, diba? Dahil yan ay para sa taong bayan na scrutinize, diba? Himay-himayin, bantayan ang mga jutang ginimes na mga bangag at maging accountable sila sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang trabaho. Katulad ni Marcos Jr. Siya dapat talaga, Senator Bato, go, ipatawag mo si Marcos Jr., aka Bangag. Siyang ipatawag mo. Kasi I know, and itong mga palangga natin, naniniwala kami that the best resource person in this PIDEA leaks na ito, mga kapalangga, it's not Maharlika. I did my contribution already sa aking mahal na inang bayan, ang pag-expose na lang nito. Diba? The best resource person is none other than Kuting o Marcos Jr., diba? Kasi siya yung nakalagay doon sa report noong March 11, 2012, siya dapat yung imbitahan para maklarify niya, maliwanag sa taong bayan, okay, na 119 or 120 million Filipinos na siya ay hindi tayo pinamumunuan, which is alam naman natin na si Lisa Tanas ang namumuno, na ang more or less 120 million Filipinos sa Pilipinas, hindi pa tayo kasama doon, yung mga outside, ay ang presidente ay hindi siya dependent sa pulburon o sa Coca-Cola at siya dapat, Senator Bato, ay accountable sa taong bayan para isiguro na ang presidente ay namumuhay ng hindi nasisira ang kanyang juta sa ipinagbabawal na pulburon. Yun ang dapat i-clarify sa taong bayan na si Marcos Jr. ay hindi nakakarga ang kanyang utak sa Coca-Cola na yan. So ngayon mga palangga, ang sinabi ko kanina, so kapag pinatawag yun na si Kuting, Senator Bato, and the rest of this, actually hindi na si Senator Bello dito, kawawa nga siya, mag-isa lang siya dun eh. Di ba? Ayaw makisama itong mga, markahan nyo itong mga, mga ginayupak na itong, mga senador na itong nabanggit ko. Di ba? Pasweldo sila ng taong bayan. Wala sila, umiiwas sila, dahil ba presidente ang asangkot dito? Yan din yung question ni Mr. Morales ni former agent Jonathan Morales. Dahil ba ang sangkot dito ay presidente? Kaya nga, Senator Bato, nagpapasalamat na ang taong bayan sa iyo. Na ito talagang, actually na malaki talaga pasalamat ng taong bayan. Kasi kung hindi dahil kay Senator Bato, sabi nga niya, pwede naman ng parang, pwede niyang, well, actually maling statement yun, na pwede naman niyang hindi ituloy. That's a no-no, di ba? I don't know kung sinabi niya exactly yan. Pero kasi sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng lingkod bayan na sinasabi, number one talaga dito ipatawag si Marcos Jr. Actually, nakakaawa si Maricel Soriano. Actually, naawa ako sa kanya. But again, collateral damage lang ito. Parang casualties of war. Nakalagay kasi yung pangalan niya doon, di ba? Di ba mga palangga? So yun. So ano dapat makita ng taong bayan dito after this PIDEA leaks na to? Dapat hindi lang ito hearing. Dapat maisabatas na kapag tumakbo ang isang politiko simula sa barangay pataas ay magkaroon siya ng honest or unbiased result of pulburon o drug test na hindi na taint o hindi dinoktor ng doktor o hindi na impluwensyahan ninuman o hindi na bayaran at ito ay talagang honest to goodness na test. Pero si Marcos Jr., ito pa nga Senator Bato, may time pa naman. Now, nananawagan kami, imbitahan ninyo, okay? Imbitahan ninyo si Marcos Jr. at ang St. Luke's
para magpaliwanag si Marcos Jr. Kasi sino ang pwedeng magpaliwanag na nagkaroon siya ng more than 2 minutes lang na na pulburon test, mga palangga? Sino pwedeng magpaliwanag? Ako ba? Hindi naman ako nag-drug test on 2 minutes. So it's not me. Wala akong knowledge doon sa paano siya nagkaroon ng more than 2 minutes na drug test. Wala din akong knowledge habang tinitipa ni Jonathan Morales yung sworn statement. Ano lang ang idea ko dito? Well, ang participation ko lang dito ay may nag-send sa akin digitally nitong papel na ito, alright? Then, pinost ko. Hanggang doon lang ang paliwanag ko. Oh, di ba? Gagastos pa kayo sa pera ng bayan? Binanggit na lahat ni Morales ang elements, special elements ng subject matter. Involved si Ochoa, which is good, pinatawag. Papatawag din si Maricel. But again, more than Maricel Soriano, it's the kuting o the president. Di ba? Ngayon, dito sa investigasyon na to, dapat hindi talaga hindi lang si Senator Bato, kung sino pa yung a-attend sa May 7, dapat talagang objective sila. Hindi sila dapat mag-vouch na, eto, hindi nila gagamitin yung personal or political bias nila dahil, eto, kaalyado ko to, o mista ko ito, kaklase ko ito. I can vouch that he is 100% honest person. That's number 1 rule. Kahit hindi ako senador, kahit tayo ordinaryong citizen lang, mga palangga, pag sinabi mong objective ka, from the word objective ka, you forget about your biases. Whether kaklase mo, kaibigan mo, you focus dun sa subject matter. The subject matter here is the president na muntik na ihuhulihin dapat, pero pinigil ni Ochoa dahil sa impluensya ni Liza Marcos dahil partner niya si Ochoa sa law firm noong mga panahon na yon. 'Di ba? So yun ang statement. Yun mismo yung statement ng nag-attest yung pumirma nga na si Jojo Morales, yung palayaw niya. 'Di ba? So yun dapat ang gagawin ng mga senador. Okay? It's not only Senator Bato, dahil hindi lang naman itong committee na to, hindi lang naman siya alone eh. Kita niyo mga palangga kung paano ang pagwawalang hiya ng mga senador dito sa Committee on Public Order na ito. Dinidedman nila, napaka-mahalaga ang usapin sa pulburon, lalo na ang presidente ang number 1 na sangkot dito. Diba? Paano ngayon magkakaroon ng maayos na batas o pag-amend ng batas kung si Senator Bato lang ang nandoon? Walang check and balance kasi pwedeng siyang maging lang siya, yung bias, dahil mag-isa lang siya, di ba? Walang kumukontra na, walang nagbabalanse. Kasi during the Senate hearing, dapat, hindi lang talaga isa ang nagtatanong. Hindi lang isa ang nagko-communicate doon. Kasi kaya nga committee yan eh. Dapat hindi na lang kinawag na committee yan. Di ba? Dapat loan committee, parang loan better, loan winner, katulad ng PCSO. To what? Kaya may committee to clarify things. Diba? Imbestigahan ang mga jutang genimes to clarify things kung ano yung mga pinagsasabi nila doon. Diba? Dapat lahat, hindi man 100% lahat. Sabi ko nga kanina, kasi yung iba, baka may ibang kasong inaatinan doon sa sa Senado na yon, at least mag-cooperate man lang kahit kalahati o 1/3 nitong committee na ito. Diba? So dito mo makikita na talagang magmula kay Marcos Jr., pababa, sa iba't ibang ahensya, walang leadership. Merong bangagship. Diba? Walang leadership, bangagship. At lahat, karamihan, ay biased. Diba? Bias ang mga jutang genimes. At yung mga resource person talaga na dapat nandoon ay yung mga present sa subject matter o sa pangyayaring pinag-uusapan. Doon na lang. Yung not only 4 actually, ang binitbit ni Lasso doon, na pinwersa niya na mag-sign ng affidavit, di ba? Hindi sila knowledgeable doon sa issue ng ito, sa dokumentong ito, wala sila doon. Ako rin, hindi rin ako knowledgeable. Anong kinalaman ko doon? Ang alam ko lang na ito pa ulit-ulit, nanonood naman si Senator Bato, mga senador dito, nanonood naman kayo,
Pag itanong nyo sa akin, ano nalalaman ko dyan? Dito sa dokumento na yan, abay malay ko. May nag-send lang sa akin, pinost ko. Di nag-opinion ako. At nananawagan ako, nagbigay ako ng aking pahayag na dapat ang Presidenteng Marcos Jr. ay sumailalim dyan sa hearing na yan at sumailalim sa clean and honest drug test. Not 2 minutes, not even 3 minutes, 4 minutes, at not the urine test, but yung hair follicle test. Diba? Oh, ano siyempre ako ang source? Oh, ano? Ako ang source. Oh, anong tanong niya sa akin? Oh, ito. Oh, ayan. Diba? So, nililihis kasi. Okay? Huwag kasi natin ilihis, panagutin natin. Dapat maging accountable ang nasasangkot dito at wala pong ibang nasasangkot dito kundi ang presidente. Ang dami kong nababasa na sabi, wag yung sisisihin yung naglabas nito. So nagagalit sila kasi inilabas ko ito, di ba? Pero ang taong bayan natutuwa kasi nalaman ninyo na si Marcos Jr. noong 2012 ay nagbabangag-bangag pa pala. Di ba? Nagbabangag-bangag pa pala, nagbabangag-bang, tapos ngayon naging presidente. Kaya nga in aid of legislation, kailangan siyang ipatawag para sa susunod na eleksyon in 2025, lahat ng politiko ay mag-undergo sa pulburon test. Not the 2 minutes, not 3 minutes, at not urine test kasi hindi yan accurate. Pwede rin nga doktorin ng mga doktor. Kaya sabi ko, pagpaliwanagin lahat, how come na more than 2 minutes lang ang pulburon test ni Marcos Jr.? Di ba? Wala yan. Hindi yan obra yung mga ano na yan. Itong 2-minute screening test niya, malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay what? Ito ay doctorate. Diba? Dinoctorate. Oh, dinoktor. Nag-doctorate na si Kuting. So ngayon, mga kababayan, okay. Yeah. At ito dapat nasa puso to ni Senator Bato, itong usaping ito. Kasi diba, nung panahon ni Pangulong Duterte ay lumaban siya, diba, sa, yan ang ano nila, yung war on drugs sila ni Pangulong Duterte. At napaka-importante ito kasi sabi nga natin, malapit ito sa puso niya. Etong laban na ito. So pero, anong ginagawa ngayon ng Malacanang? Okay? Senator Bato, sabi mo, di ba, matapang ka, para ka sa bayan, at we're giving you, sabi ko nga, the benefit of the doubt para ipakita mo sa May 7. Pero, question ko, sabi nga sa batas, di ba, pinaliwanag ni Mr. Morales, na ang to conduct ng investigasyon dito sa mga nagpupulburon o yung mga, tulad ng 1.8 na yan, wala pong pinipili ang batas na kapag ikaw ay presidente na at ikaw ay may nag-report sa'yo o napatunayan, nag-attest na ikaw ay nagpupulburon o humihit-hit ng white powdery substance, ay exempted ka. Kaya dapat nga sa May 7, nandiyan dyan si Marcos Jr. Kung hindi natin siya ipapatawag, so ibig sabihin, ano yon? He's above the law? Di ba? Siya ba ay makapangyarihan sa lahat at gusto niyang what? Dahil presidente siya, hindi na siya pwedeng ipatawag, mga kababayan? Ang daming issue dito. Actually, yung nilabas natin kagabi na 2 passport ni Emeterio Bitong at Emeterio at Ramil Bitong na Director 3 o J2 na kinaray-karay ni Virgilio Lasso doon ay disapprove ng Commission on Civil Service Commission. So, ang dami talaga doon dapat na i-interpolate, dapat talaga i-cross-exam, not only ni Senator Bato, but other senators na miyembro ng Committee on Public Order na yan. Pero they failed us. Nung last time, nung April 30. So, yan dapat ang makita ng taong bayan. Kasi, imagine niyo right after na nag-vlog tayo, ay nakita natin, ito, pinost ko. Ito, baka hindi pa nakikita, mga palangga. Na itong si Bitong na sumusweldo ng 128,000, okay? Nung May 23, okay? Tama ba? No, nung February 23 ay inappoint siya, okay? Ay inirecommend siya actually ni Lasso para sa Director 3 niyang posisyon. February 3. Pagdating ng July 31, disapprove na Civil Service Commission. Pero mga palangga, nandoon pa rin siya at sumisweldo ng 130,000
Ayan, pinakita ko na to sa inyo, di ba? Itong disapproval na yan. July 31. So, mga palangga, ito dapat ang tinututukan. Huwag natin, Senate, lahat kayo nakikinig, huwag niyong ilihis ang landas. Kasi ang mainstream media, nilihis na ang headline ako eh. Vlogger Maharlika, Vlogger Maharlika. Bakit hindi President Bongbong Marcos aka Bangag? O wag mo na tagay mo ng Bangag. President Marcos, sangkot, breaking news, the President of the Philippines, di ba, is under the influence of pulburon on March, Ganon, hindi. Vlogger Maharlika, ipapatawag sa Senado. I am what sa inyong lubot? Vlogger Maharlika, I am not the subject matter. I am a whistleblower. Okay? Di ba? Ako lang ay kaagapay ninyo dahil nga sinusuppress ang malayang pamamahayan. Sinusuppress ang malayang pagsasalita. Katulad nga sa Maisog Rally, di ba? The reason why, nagpa-interview na ito si Jonathan Morales kasi naisip namin na baka ipagurgur siya.